taillight natin. Bawal to sa ano, kailangan laging visible yung taillight natin. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero, Filipino Truck. Nandito tayo ngayon guys sa Kicking Horse. Bali, kaalis lang natin ng Golden BC. So ito ang sitwasyon ngayon dito sa Golden BC. Umahon tayo at takbo ko lang ay 30 km per hour sa pahon na to. So mas delikado ito kung bumuhos mo ng malakas yung snow dahil paahon siya ng ilang kilometro ito. Kaya lagi natin check guys sa Drive BC yung weather condition. Ngayon kung sa ibang province kayo meron din yan apps or sa Google para i-search natin kung okay ba ang weather. So yung sitwasyon natin ngayon, bumubuhos yung snow, kaya kailangan ko makaalis dito dahil mula dito sa Golden BC hanggang border ng Alberta ay puro paahon yan, ahon Luzon. Kaya kung makikita nyo yung sitwasyon natin ngayon ay bumubuhos yung snow. So hindi naman tayo makapagpatakbo ng mabilis dahil mas delikado rin. Then itong gantong sitwasyon eh mahirap din magtutulin at saka fully loaded tayo, nasa 45 tons ang load natin, kaya doble ingat na lang talaga tayo. So alalay pagpalusong, alalay lang takbo. Kanina pa mabagal din ang takbo ko kanina sa mga palusong dahil ramdam ko na medyo madulas, kaya takbo kanina nasa 6 talo lang ako. So hanggang doon lang tayo guys kung palusong, hindi natin kailangan magpadali. Importante safe tayo dahil yung mileage natin, kasi per miles tayo, bawi na lang tayo sa ibang panahon kung maganda ang weather. Ganun na lang talaga, hindi araw-araw Pasko, di ba? So bawi-bawi lang yan, medyo mababa tayo ang income natin ngayon. By the next day, pag maganda ang weather, maganda rin ang ang sasahurin natin, maganda rin ang miles natin. Kaya yan, ingat-ingat lang tayo dahil sa Alberta, Saskatchewan, napakapangit daw ng weather ngayon. Kaya guys, please ingat-ingat tayo. Kung hindi kaya, park sa safe na truck stop. Mas gusto pa ng opisina yung ganun kaysa pipilitin natin na hindi naman pala kaya. Baka magka-problema lang tayo sa daan dahil sa Saskatchewan ang dami na black ice, daming bumalagbag sa highway. Kaya mas maganda stop na tayo sa truck stop kung hindi talaga kaya. Pero itong sitwasyon natin, manipis pa siya, manipis pa yung snow, kaya kaya pa natin. Kailangan makalabas tayo dito hanggat hindi pa lumala ang sitwasyon. Alright, so let's go. Nakahazard lang ako kasi mabagal lang ako 70 km per hour lang takbo natin. Kailangan naka 4-way lights tayo para kita tayo ng mga nasa likod na slow moving tayo. So guys, freezing yung ano natin, ang weather natin ngayon dahil ang temperature natin -3. So freezing range siya.
siyang mamuo ng gusto. Max. So yung guys, nandito tayo ngayon sa field, British Columbia pa rin. Tumabi ako dito sa chain of area dahil nga nasagupa natin na puro snow. So lilinisan ko lang yung tail light natin, baka marumi na dahil malapit na tayo sa border ng Alberta. So check din natin yan. Then bago tayo umalis mamaya, i-on natin yung power divider, baka masama yung panahon sa taas, magkadulas-dulas tayo. So yung power divider guys, parang ano rin yan, power divider or interaxle. So yan, pwede tayo tumakbo ng 80-90 basta power divider lang, wag yung double lock differential. Ito siya, ito yung power divider guys, yung may isang X, yan ang on. Pag masama yung daan, pwede natin gamitin yan. Tapos pag nakatawid na tayo na okay na, i-off nyo rin yan. Pwede nyo i-off yan kahit tumatakbo. So linisan natin yung tail light, baka marumi. Dahil may brush tayo, dahil naka-encounter tayo, baka marumi. Hindi ko kasi nakikita, di ba? So yan ang view natin, oh, napakaganda. Yan. Itong lugar na to, Field, British Columbia. Tulad niyan guys. Tulad niyan, napakarumi na. Wala pa tayong 1 hour na tumatakbo, marumi na yan. Kailangan laging visible yung tail light natin dahil para maging aware yung mga kasunod natin ba, nakikita na visible. Kasi ito hindi na makita kung naka-signal light tayo o hindi. So kailangan laging visible yan. Walang mawawala sa atin na lagi tayong naglilinis ng taillight. Yan ay para safe tayo, safe din yung nasa likod natin. Walang mawawala sa atin, sipag lang talaga. Kasi kung may maaksidente, yun ang malaking kawalan sa atin. So yan yung lugar natin, napakaganda na itong field. Hindi nakakasawa tingnan. Napakalinaw, oh, pero nagyayelo. So yun, sipag lang talaga sa paglilinis ng tail light dahil napaka-importante yan. Dahil pag nasundan tayo ng pulis, matitikitan tayo. Malaking kawalan sa atin yon, di ba? Pero yung masipag lang tayo maglinis, walang mamawala sa atin, safe pa tayo, di ba? Oh, kita nyo naman yung kagandahan ng British Columbia. Tapos yung uwak ko, napakalaki. Hindi mailap yung uwak dito, yo. So yun guys, wag na natin hintayin na mag 2 hours o 3 hours bago tayo mag load check. Pag naka-encounter tayo na pangit ang daan, linisan na natin kaagad yung tail light. Alright? So yun, tara, let's go. Dahil okay naman yung daan natin ngayon, bumaba ako, okay, hindi siya madulas, ano siya, yung parang malagkit lang siya. So hindi muna natin i-on yung power divider. Pwede naman natin i-on yan na pag mabagal na tayo, pwede natin i-on yan kung halimbawa nagkadulas-dulas tayo doon sa ibabaw ng bundok. Kasi itong
bundok na to, matarik din ito guys. Kaya wag muna natin iyon. Basta pag pangit yung kalsada, doon nyo lang siya iyon yung power divider. Kasi hindi naman talaga kailangan yan kung maganda ang kalsada. Pero kung pangit, doon lang natin siya gagamitin. Alright, let's go. Apply tayo ng isang Medina preno bago tayo malis. Let's go guys. Napakaganda ng paligid. Gamit natin na cambio ay naka-kwarta high lang tayo. Ngayon, pag hirap mamaya sa kwarta high dahil tarik siya, pwede ba tayo magbawas ng kwarta low? Sa kwarta low, kayang-kaya na siya eh. Ang takbo lang natin sa 30 km per hour. Hanggang 1700 RPM lang ako. Hindi ko siya sinasagan. Ganon din naman eh. Wala na rin siyang itutulin pa dahil pahon. Kaya inaalalaya ko lang siya hanggang 1700 lang ako para hindi tayo mag-overheat. Kasi kahit na winter ngayon, umiinit pa rin ang temperature. Sinasabayan ko pa rin siya ng kwan, kaya mahugong yung truck natin. Kasi umahagod pa rin siya ng 100 temperature. Yung temperature umahagod pa rin ng 100 Celsius. Tarik kasi ito eh. So yan, yung kalsada natin ay may nakabudbud na lupa. Kung makikita nyo, halos puro compact ice na yan yun. Pero yung bakas ng dinadaanan, may lupa, kaya okay pa tayo dyan. Kahit hindi tayo gumamit na power divider. Tsaka lang natin gagamitin yan pag magkadulas-dulas na tayo. Ilang beses na ako dito na stop dito talaga sa area. Nagkakabit ako ng tire chain. Na-stuck ako dito pag may na-stuck din yung mga hindi nakaahon. So hindi na wala ka na ngayong buwelo. Pati ikaw ngayon damay kayo ngayon ma-stuck. Kaya ilang beses na ako dito nagkabit ng tire chain. Mostly ang bad weather dito umaga or hapon. Oras na natin 1:22 PM dito. Kaya before afternoon talaga bago dumilim, kailangan makatawid tayo dito dahil yan ang pinaka worst na. Nakikita niyo yung daan guys, over na ng snow yung kalsada natin. So ang takbo lang natin ay below 80 dahil hindi natin alam kung saan yan yung compact ice or black ice. So may budbud naman siya na buhangin, kaya dito ako pumapaling konti sa gitna dahil nandun yung mga bato-bato or lupa. Dahil itong mga bakas na ng kalsada, itong may bakas na ng gulong, compact na yan eh. So medyo may kadulasan na yan. Kaya sinasakot ko konti dito sa bandang gitna para matatapakan natin yung lupa. Kung makikita nyo yung windshield natin na nag-racing na siya, so puro yellow na siya. Mamaya pag nakakita tayo medyo maluwag-luwag, ipapagpag natin yung wiper, papahinga tayo konti para makatunaw sa init ng heater. Kasi hindi siya natutunaw dahil na tumatakbo tayo, malamig. Kaya nag-freeze siya.
pwede ko naman siya sundutin dito. Pero okay pa naman yung windshield ko, yung driver side. Nakakita pa naman. Sa passenger side na lang hindi nakikita. Kaya okay pa rin ako. So mamaya kung nakakita tayo ng magandang pwesto, hihinto tayo para ipagpag yung yung wiper natin. Then pag huminto tayo, matutunaw yan dahil sa init ng heater natin. So ganyan guys, pag focus lang sa kalsada, kailangan dalawa talaga kamay ang hawak mo sa manobela dahil para madaling kontrolin. Mahirap kontrolin pag isa lang dahil pag sa oras na madulas tayo alam natin gagawin. Ang maximum natin yan 85 pag maganda ang diretso 85 pag paliko below 80 tayo tulad yan. Ang exhaust brake ko gamit 1 or 2 lang, kaya naka number 2 tayo, okay pa naman siya. Pero mamaya pagka kung madulas talaga 1 lang ang gamit ko. Hindi ako gumagamit ng number 3 na exhaust brake dahil masyadong malakas yan, baka mag-jackknife tayo. Ihinto tayo dito guys sa turn out para ipagpag natin yung wiper natin at linisin na rin natin yung taillight kasi sumago pa tayo sa puro snow. Ito turn out. So ito guys yung yung windshield natin wiper, ipagpag natin ito kasi kung makikita nyo ayan ayun, puro yellow. Jacket tayo kasi malamig sa labas. Kasi kailangan natin ipagpag yung wiper natin dahil siya hindi na siya nakaka-wipe. Medyo ito napakarumi ng windshield natin dahil sa dahil hindi niya na ma-wipe dahil sa nanigas na yung blade natin dahil sa yellow. Yung blade natin puro yellow. So linisan na rin natin yung taillight natin. Dahil sigurado yung taillight natin napakarumi. Dito na tayo sa Alberta na tayo Alberta na. Oh.
taillight natin. Bawal to sa ano, kailangan laging visible yung taillight natin. Pati yung reflectorized sa sticker. Likod ng trailer natin, napakarami. Ano? Okay naman yung ano natin eh. Okay yung mga gulong kasi kunti lang tinakbo natin, isang oras pa lang. Pero syempre do double check pa rin natin yan. Inuna ko lang tong taillight. Ayun, ituktukin ko muna yung gulong guys. Yung ano natin puro yellow. Pinagpag ko kasi ano, magtutubig sa loob ng ano, toolbox. Ayun, kailangan lagi natin na linisin yung taillight, ilaw, wiper, kasi napaka-importante talaga yon. So, tuktukin ko muna yung gulong natin. Right? Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe,